Good morning mga langga. So for today's video, gusto ko sanang i-share sa inyo yung aking breakup story with my ex-husband. Siguro marami nagtatanong sa inyo kung bakit o anong nangyari. Naghiwalay kami ng ex-husband ko. So maybe this is the right time na pwede kong ikwento yung mga nangyari sa buhay ko dito sa Australia. I met my ex-husband way back 2018 through social media. Hindi kami dumating sa point na nagligawan o kahit ano. 2018, he decided to visit me in the Philippines para ma-meet niya yung parents ko at ang kids ko. Never ako hindi nagsabi ng totoo sa kanya sa mga past life o what happened to my life before. Lalong-lalo na sa mga kids ko kung ano nangyari sa akin. So lahat naman yung tinanggap niya eh. I was surprised kasi bigla siyang nag-decide na bisitahin ako sa Pilipinas. Story short, nagkita kami sa Pilipinas and we fly together to book in Boracay. But sadly, hindi natuloy yung Boracay namin kasi nagkaroon ng aberya at nagkaroon ng bagyo. We decided to go na lang sa ibang lugar. So, Boracay, napunta kami sa Iloilo. Story short, naging okay naman yung pagkikita namin at naging maayos naman yung kakilala namin sa isa't isa. After that, October, birthday ko, nag-PM siya sa akin. Meron daw siyang surprise na iririgalo sa akin. It's happened na nag-apply pala siya para sa aking tourist visa in Australia. Story short, nakarating ako ng Australia 2020 January, it's Australian Day. 3 months lang naman talaga yung plano namin kasi nga gusto kong bumalik ng Pilipinas at para mag-start na rin yung aking business. Yan ko kasi yung aking online business at yun talaga yung profit ko para sa support of my family. Hindi rin naman talaga ako maasa sa kanya na tulungan ako pero kahit pa paano tumutulong naman din siya sa akin. Story short, tumagal ako sa Australia dahil nga sa pandemic. 1 year akong walang trabaho doon so tuloy-tuloy pa lang yung aking online business. So dahil nga hindi sapat yung sinasahod niya, at kinikita ko sa online, nag-decided ako magtrabaho. I-apply another bridging visa na pwede ako magtrabaho dito sa Australia. And thank God, I finally got it my visa na pwede ako mag-work. In that time, nagkaroon ako ng problema kasi nga ayaw niya kami magpa-vaccine. At hindi siya sang-ayon magkaroon ng vaccine. Kaya nag-decided ako na itago na lang sa kanya at gawing sikreto yun. Humingi ako ng tulong sa mga friends ko dito na Pilipina. Tulungan ako na magkaroon ako ng vaccine na hindi niya malalaman. So the story short, nagkaroon ako ng vaccine. So nag-apply ako ng trabaho na hindi talaga niya alam na meron na akong vaccine. And that time na wala na rin talaga siya ng trabaho kasi nga sa company nila hindi pwede magtrabaho ang walang vaccine that time. So maasa lang talaga kami sa kanyang mga magulang. Pero sa Pilipino, hindi natin pwedeng gawin yan at nakakahiya, di ba? Pero sa kanya, ewan ko, parang yun na talaga yung kinalakihan nila. So the story short, ako na yung nagtatrabaho at nagsusupply ng mga pangangailangan namin. Ako nagbabayad ng renta, ako nagbabayad lahat-lahat. Credit card niya, fuel sa sasakyan, registration ng sasakyan. At the time, I only have 5 days work, Monday to Friday, and Saturday, Sunday is day off. So magkano lang sinasahod ko per week is $800. Medyo hindi talaga sapat kasi kailangan ko pang magpadala sa Pilipinas to support my kids. Yung time na sobrang pagod ko na at exhausted sa trabaho, sabi ko sa kanya, kailangan niya na akong tulungan. Pero bigla siya nagalit sa akin at sinagawan niya ako. Hindi daw niya problema na marami akong responsibilidad sa Pilipinas. At hindi daw niya problema na marami akong anak na sinusuportahan. At that time, napakasakit para sa akin nang marinig ko na sinabi niya yun. Pinigilan kong umiyak kasi nga kailangan kong maging matapang. At inisip ko na lang, wala akong pamilya dito at ako lang mag-isa. So the story short, continue ko pa rin magtrabaho. And then one day, yung biyanan kong lalaki, nagsuggest na mag-apply kami sa mining. Naririnig ko na yung mining before, sabi nila maganda nga daw mag-work doon at mataas ang sweldo. So nag-decided kami na mag-apply. Siya yung send ng email para mag-apply sa ganong company. So the story short, natanggap ako at siya hindi. So may mga bagay talaga na hirap ipaliwanag. Hindi ko alam kung bakit hindi siya natanggap. Kasi alam ko meron na siyang experience sa mining. The story short, parang may halong inggit. Naramdaman niya kung bakit hindi siya natanggap. Ang sabi niya sa akin noon, bakit ka natanggap sa trabaho? Wala ka naman experience. Ako yung may experience, ba't hindi ako natanggap sa trabaho? And sabi ko sa kanya, hindi ko rin alam. And so the story short, wala siyang trabaho.
At ako na naman ang magtatrabaho. Pero sinuportahan ko pa rin siya kasi gusto ko nga na maramdaman niya na nandito pa rin ako para sa kanya. Andito na talaga nag-start yung hindi namin pagkakaintindihan. Every time ihahatid niya ako sa trabaho, every time na ihahatid niya pala ako sa airport, ang dami niya ng reklamo. So ayaw daw niya gumising ng madaling araw. Hindi daw niya gustong nagdadrive ng madaling araw. Kasi nga, ang flight ko is morning, so kailangan naman umalis ng madaling araw para makaabot ako sa flight. Walang weeks na every time na hinatid niya ako na hindi na kami nag-argue. Naalala ko pa noon, sinurprise ko siya sa birthday niya. Nag-book ako ng Airbnb malapit sa beach. Talagang todo effort ako noon kasi nga gusto ko na matuwa siya o ma-surprise siya. Pero on that day na nakita niya yung Airbnb, at yung time na nakita niya yung Airbnb, hindi daw niya nagustuhan. Kasi nga may mga ibang tao na nakabook din sa ibang room. So parang nasaktan ako kasi nag-effort ako para sa birthday niya. And next time daw, wag na daw ako mag-book sa ganong Airbnb. So that time, hindi ko alam kung paano siya ma-appreciate. Pero okay lang. Pero sabi ko sa sarili ko, tama ba talaga itong mag-stay ako sa kanya? Marami na rin akong red flag na nakikita sa kanya pero pinili ko pa rin mag-stay ng 3 years. Kasi nga sabi ko sa sarili ko baka magbabago pa to. Dumating yung point na pagod na talaga ako. Kasi lagi ko sinasabi sa kanya, I need a husband to support me all the way. Pero parang hindi ko nararamdaman, parang ako lang mag-isa lumalaban. Nagbigay ako ng warning sa kanya noon. Sinabi ko sa kanya na once na umalis ako, hindi na ako babalik. Parang baliwala lang sa kanya. At nagalit pa siya sa akin noon bakit daw pinipilit ko siya magtrabaho. Lagi niya sinasabi sa akin kaya hindi daw siya natatanggap sa trabaho kasi overqualified siya. Hindi ko maintindihan paano overqualified. Meron na siyang trabaho noon pero hindi niya tinanggap. Ang dami niyang dahilan kesyo daw hindi sapat yung masasahod niya sa ganun trabaho. And that time, lagi na talaga kami nag-aaway, nagsisigawan. Nagsabi na rin ako sa biyanan ko na hindi ko kaya yung mga nararamdaman ko. Parang ako lang mag-isa. And that morning, sinabi ko sa biyanan ko na, Ma, hindi ko gusto ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko nararamdamang mahal ko pa ang anak mo. Sinabi ko to sa kanya at sinabi niya sa akin, hindi kita masisisi. So doon ako nagulat kasi alam pala niya na gano'n ang mangyayari. Hindi ko masasabing mama's boy siya pero hindi ko rin masasabi na independent siya kasi niyayaya ko siyang lumipat ng bahay pero ayaw niya. So doon ko na-realize na hindi maganda yung pagsasama namin. Hindi ako makapag-desisyon mag-isa kasi lagi niya sinasabi sa akin. Kailangan ko munang tanungin ng mama niya. One time nga sabi ko mama mo ba yung pinakasalan ko? Ba't parang hindi ka makapag-decide sa sarili mo? Kailangan talaga natin kumonsulta sa mama mo. Pagod na ako. Hindi ko alam kung bakit nangyayari sa buhay ko. So I pray to God na bigyan niya ako ng lakas ng loob kung saan man naabuti ng relasyon na to. And then 2023, dito na ako nagsabi, I need to stop it. Buo na talaga sa isip ko na gusto ko na talaga humiwalay. So I packed my things and sinabi ko sa kanya, ayoko na, I'm done. Hindi siya makapaniwala, nakakayanin ko. That time, hindi ko rin alam ko talaga kung saan ako pupunta. Wala rin kasi akong pinagsabihan. Kahit sa mga kaibigan ko dito ng mga Pilipina, wala rin nakakaalam. I decided na to keep muna kasi ayoko ng maraming tanong. Sobrang stress and depressed din ako that time. Kasi nga, akala nila masaya ang sitwasyon ko dito sa Australia. So, kailangan ko mag-decide para sa sarili ko. The story short, nakaalis ako ng bahay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos at napunta ako sa isang lugar na masasabi kong naliwanagan ng isip ko. Dapat pala noong ko pa ginawa ito. Kasi that day, nakita ko yung red flag. Pero inisip ko baka magbago pa siya. Binigyan ko pa siya ng time. Binigyan ko pa siya ng maraming pagkakataon. Nag-usap kami na maayos pero hindi pa rin talaga kaya. Napakasarado ang isip niya sa mga bagay-bagay. At super napaka-negative person niya. At dito na umaabot yung napaka-toxic na relasyon. Hindi ko alam kung tama ba yung ginawa ko. Wala na rin akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao sa akin. As long wala akong tinatapakan na tao. At alam ko sa sarili ko na tama ang ginawa kong umalis sa puder niya. I'll stop communicating with him. Kasi ayoko na talaga ng maraming tanong. Every time nag-chat siya sa akin, lagi niya akong inaaway. Ang hirap kasi dumating yung point na lahat ng binibigay sa akin ay binabawi na niya. At lahat ng panunumbad narinig ko na. Ganun talaga kasi hindi niya matanggap yung nangyari sa amin. Pero as of now, masaya ako kung asan ako ngayon.
At napatunayan ko sa sarili ko na matapang ako. Hindi ko kailangan ng ibang tao. Kailangan ko lang mabuo ang sarili ko. Medyo madrama na at mahaba na tong ating kwentuhan. Salamat sa pakikinig.